Mangyari man yan sa amin ni Dong, bakit naman namin itatanggi at itatago sa mga tao? Karapatan nilang malaman dahil sa pagmamahal nila sa amin. Kami mismo ni Dong sasabihin namin, ang problema hindi kami. December na raw wedding, ano nga ba talaga? Hindi, parati naman po may mga ganung usap-usapan eh. Pero gaya po ng nasasabi ko parati, kung darating po yung araw na yan, ako mismo magsasabi kung kailan po yung, kung magkakaroon ng gano'n at kung kailan, sa akin po manggagaling yun. Hindi ko namin tatago. Pwede ma'am, Ano? Alam mo na mangyari, kailan man yan. Siyempre gusto ko church. Gusto ko nasa harap ko si God kapag sinabi ko yung mga vows ko. Laglag mo nga sa upuan. Question, anak na hindi matuntun. Maraming haka-haka. Maraming nagtatanong, nasaan na si Charisse? Masalimuot ang pinagdadaanan ngayon ng mag-inang Charisse at Raquel Tentenco. Last week, lumabas ang balitang nagtanan di umano si Charisse kasama ang isang Alisa Quijano. Ang dalaga na uugnay ngayon sa international singer. Noong araw daw na natunto ni Raquel sina Charisse at Alisa, nagkaroon ng sagutan at nagkapisikalan pa raw ang mag-ina. Ayon sa panayam ng Philippine Entertainment Portal or PEP, sa ninong ni Charisse na si Robert Ibera, kinumpirma nitong nagkaroon ng konfrontasyon ng mag-ina na umabot pa sa pulisya. Tinawag lang sa akin ni Raquel yan. Wala ako doon. Ang sabi lang sa akin, nagkapulisan daw sila. Nagpunta pa raw sila ng police station ng Alfonso Cavite. Sabi ko, saan doon? Sa village ba? Sa labas, sa may police station? Sabi, hindi doon. Doon mismo sa bayan. Bumantong pa raw sa pagpapablogger ang alitan ng dalawa. Ang alam ko may usapan sa police station na wala na silang pakialam ang mag-ina. Yun ang pagkakaano. Si Charisse ang humingi ng parang pinablogger na wala na silang pakialaman sa isa't isa. Kaya si Raquel ayaw nang makialam. Last May 22, sinadya ng startup ng Alfonso Police Station sa Alfonso, Cavite upang alamin kung may blotter nga ba si Charisse laban sa ina nito at kung totoo nga bang nagkaroon ng konfrontasyon ng dalawa sa mismong presinto. Sa panayam ng startup kina PO3 Mojica at PO1 Javier ng Alfonso Police Station, itinanggi nilang may ganoong pangyayaring naganap. Ipinakita pa nila ang logbook ng mga blotter upang patunayan na wala silang natanggap na reklamo mula kay Charisse o sa ina nito. Sinadya rin ng startup ang bahay ng mga Pentenco sa Tagaytay Estates, ngunit hindi lumabas si Mami Raquel dahil ayaw muna nitong magpapundak ng interview. Isang pahayag naman ang inilabas ni Mami Raquel sa pamamagitan ng isang email na ipinadala niya sa PEP. Ayon kay Mami Raquel, wala silang alitang mag-ina at hindi totoong nagkaroon sila ng konfrontasyon sa pulisya. Nagbabakasyon lang daw ang kanyang anak at alam niyang babalik din ito sa kanila. Part of her email reads, and we quote, "As a mother, I'm always here. Whatever happens, maghihintay ako. Alam ko babalik siya at paghahandaan ko ang pagbabalik niya ng dalawang kamay dahil anak ko siya. Nandito lang kami ng kapatid niyang si Carl, naghihintay sa pagbabalik niya. Basta tandaan ni Charisse, blood is thicker than water. Whatever happens, family is always there." Unquote. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol doon? Ako, ang masasabi ko lang pagdating ng panahon, magkakaintindihan din sila. Diba? Sana maintindihan ko rin. Diba? Pagdating ng panahon. Okay, nakuha ko yan. Okay, inuulit lang po namin, hindi po si Alisa yung nakalink na di umano'y tinana ni Charisse. Alisa Quijano yun. Ikaw, Alisa. Alam ako. Alano. Magkakatulog po eh. Okay, mga kaibigan, sa unang pagkakataon, dumating din ang panahon na si paring Dennis Padilla ay magsasalita na tungkol sa iskandalong kinasangkutan ni ng dating wife niya, dating kasama niya, si Marjorie Barreto. Okay, naanak ko yun si